Ikalawang haligi po ng Islam ay tinatawag na salah. Ang salah ay pagdarasal na ang mga Muslim ay sumasamba sa nag-iisang Diyos ng obligadong pagsamba ng 5 beses sa isang araw. Ang mga Muslim ay sinasagawa nila yung salang ito sapagkat ang sala na sinabi sa banal na Quran ay ito yung sala na sinabi niya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tunay na ang sala ay nagbabawal ng lahat ng masamang gawain at malalaswang gawain o salita. Ito yung sala. At kung bakit nagsasala ang mga Muslim, sapagkat ito ay pinag-utos ng Islam, mababasa sa banal na Quran at mababasa sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na hadith. So, ang sala ay nagbibigay ng kung saan mabuting katuruan sa mga Muslim. Palagi niya naaalala ang kanyang tagapaglikha. So, saan ang space o lugar na papasok ang gawaing kasalanan kapag ang tao ay nalagaan niyang kanyang sala at inunawa niya ito ng kung saan tamang pag-unawa. At kaya nga, kung ating pag-aaralan ng lahat ng gustong sumamba sa nag-iisang Diyos, makikita mo sa mga Muslim ang kung saan pagiging seryoso sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Unang-una, 5 beses sa isang araw. So, ang mga Muslim ay kung mali ang kanilang katuruan, ay hindi nila ito gagawin. Hindi sila gigising ng madaling araw. Hindi nila ito ipuputol sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pamamahinga, sa kanilang mga tulog. Kung hindi, ito ay katotohanan na kung saan ang Muslim ay nararamdaman niya na sinasamba niya ang nag-iisang Diyos the way na kung saan sinusunod niya ang ginawa ng mga propeta na tinatawag na pagpapatirapa o pagsasala. Maging sa Biblia ay matatagpuan natin na ang mga propeta ay nagpatirapa. At ang noo natin na kung saan nandyan nakalagay ang pagmamalaki ng isang tao na palagi natin sinasabi mga Pilipino, taas noo. Pinagyayabang niya ang kanyang noo. Itong noong yan ay ibinababa ng isang Muslim bilang pagpapakumbaba sa tagapaglikha niya. At yung time na yon na siya ay nagpapatira pa, ibinababa niya ang kanyang sarili bilang ganap na pagpapakumbaba sa nag-iisang tagapaglikha, yun na rin yung time at sitwasyon na siya ay napakalapit niya sa kanyang tagapaglikha. Kaya ito ay katanggap-tanggap. At sa mga taong hindi pa nakakasubok nito, subukan po natin sapagkat napakasarap na kung saan magpakumbaba ka sa nag-iisang tagapaglikha na ang ginagawa mong pagpapakumbaba ay base sa ginawan at sinabi ng mga propeta, hindi po yung tulad ng ibang nagpapatirapa na sarili niyang diskarte na walang nagturo sa kanya. So pagdating sa pagsamba, hindi tayo sasamba sa ayon sa kagustuhan natin. Sasamba tayo ayon sa kagustuhan niya. Dahil ang pagsamba ay gagawin mo kung ano yung gusto ng sinasamba mo. Maraming mga tao na walang pakialam kung ano ang gusto ng tagapaglikha, kung ang pinakamahalaga sa kanya, yung gusto niyang pamamaraan. Kaya may mga sumasamba na kung tatanungin mo, ba't mo ginawa yan? Ang sasabihin niya, ito yung nakita kong mas maganda at mas mainam yung nakita niya. So ito hindi may tuturing na pagsamba, kung hindi ito may tuturing na kung saan sinasamba niya ang kanyang sarili sapagkat ang sinusunod niya ay yung sarili niyang kagustuhan.